Oy! Ka-coffee. Yan, kuha na ng kape. Ito na, talakayan na tayo. Si Senator Laila de Lima, dating senador, abay, nananakot. Nananakot ng mga DDS at ng kampo ni Digong. Mukhang hindi maganda ang pasok ng taon. At pagpasok pa lang ka-coffee, kasi ngayon December pa lang. Pagpasok ng 2021, mukhang hindi maganda sa mga DDS, sa mga Duterte supporters at sa mismong pamilya Duterte. Mukhang hindi maganda ang magiging pasok ng 2025 sa kanila kung magkatotoo itong sinasabi ni Laila de Lima. At sa tingin ko magkakatotoo eh. Naku, makaganti na si Laila de Lima niyan. Siguro pumapalakpak yung tenga ni Laila de Lima. Sinasabi niya, yan, karma is real. Matapos nyo akong pagbintangan ha, matapos nyo akong ikulong, ayan, babalik sa inyo ang karma. Siguro yan ang nasa isip ni Laila de Lima. Bago itong balita na to, ngayong araw mismo yung ka-coffee, Linggo, December 22, 2024. De Lima, nasa balita ng balita, no? Ng pahayagan na balita. De Lima, kumpiyansang maglalabas ang International Criminal Court, ICC, ng arrest warrant laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Hala, nabuhay na naman itong ICC. Di ba medyo namatay yung issue ng ICC? Pero kung babalikan natin yung sinasabi ng kampo nila, baka before the year ends, actually ilang araw na lang ka-coffee, pressure sa kanila yan, no? Magpapasko na. 22, bukas 23 na, matapos na yung 2024, pero wala pa rin yan. No? Pero tiwala pa rin sila Laila de Lima na mukhang mag-i-issue na ng warrant itong ICC. Kung hindi man ngayon taon, baka January na yan, o baka February na yan. Ako, negative yan ha. Bad news yan ka-coffee ha, para sa mga DDS. Iginiit ni dating Senador Laila de Lima na kumpiyansa siyang maglalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa dahil sa umano'y paglabag sa international humanitarian law sa kabila ng paglikha ng isang special body na mag-iimbestiga at maghahain ng kinakailangang criminal charges sa mga korte ng Pilipinas. Iyan din yan. Isa din yan. May due date yan ha. January din yan kasi I understand, I remember, kung tama yung aking pagkakaintindi, may taning yan eh. Yung DOJ parang 2 months lang ata yan eh. Nasilipin itong mga aligasyon dito sa mga Duterte at come up with a report within 60 days. Tama ba? Within 60 days ba yan? Ayun, tama. 60 days. Di ba bumuo ng task force? Special task force itong Department of Justice para imbestigahan itong si Duterte. 60 days ang binigay sa kanila yan. Alam ko, maglalap siya January. Ano, bad news nga yan. Sa mga DDS, negative ang pasok ng taon sa inyo. 2025, medyo hindi maganda yan. At 2024, hindi naging maganda sa inyo. Nagtapos ng hindi maganda. Sinong pinaka-apektado dyan, most affected dito sa nangyayaring ito? Si Sara Duterte. Si Digong nating tulus eh. Matanda na yan si Digong eh, nating tulus. Kung makulong man siya, saglit na lang siya makukulong dahil because of his age. Pero si Sara Duterte, ang dami pang pangarap ng mga DDS para kay Sara Duterte. Maging presidente sa 2028. Siya ang maraming mawawala. O anong resulta ngayon? Magtatapos ang taon na bagsak ang survey. Sasabihin ng mga DDS, hindi totoo ang survey. Eh bakit kayo naniniwala sa survey ng Publicos Asia na mataas si Sara Duterte doon? Diba? Double standard kayo dyan. Naniniwala sila sa Publicos Asia. Survey ni Malutikia. Pero pag Pulse Asia ang naglabas at Tangere ang naglabas na mababa si Sara, bagsak si Sara Duterte, sasabihin nila, hindi totoo yan. Aba, double standard kayo dyan, mga bes. Oh. Bad news, nagtapos ang taon, negative sa mga Duterte. Papasok ang taon, mukhang may makukulong. Binigyan ng 60 araw o 60 araw ang task force para mag-imbestiga, magsagawa ng case build-up at magsampa ng mga kinakailangang kaso kung kinakailangan laban kay Duterte, Senator Ronald De La Rosa at iba pang posibleng mga salarin sa umano'y EJK. Nako, mabigat-bigat ito, walang piyansa ito ka-coffee. EJK sa nangyaring kontrobersyal na anti-narcotics campaign ng nakaraang administrasyon itong tukhang. Oh, pag hindi pa naging senador si Bato dyan, yari siya dyan. Mawalan lalo siya ng immunity. Ngayon na senador siya, medyo may ano pa siya eh.
Nakakakikig pa yan eh. Kung baga sa sabong eh, nakakakikig pa eh. Pero kung hindi na siya senador, nako, mapapabilis ang kanyang pagkakabilanggo dyan. 60 days ang palugit. In fairness sa DOJ, paspas na. Wag nyo nang pakawalan yan habang mainit pa. Di ba? Strike while the iron is hot. Yan. 60 days ang taning sa kanila. Case build up. Ano ba? Dapat ba siyang sampahan ng kaso o hindi? Kung hindi, edi matapos tayo dyan. Di ba? Respeto natin kung anong desisyon niya ng DOJ dyan. Pero maganda yung may timeline. Hindi yung ito, sinisili, piniimbestigahan, etc. Walang katapusan. Yan, may timeline. 60 days. January maglalaps yan. Ibang usapin pa yung ICC dyan, ha? Dahil ito, internal ito. Dito to sa Pilipinas, Special Task Force ng DOJ, gumagawa ng case build-up at sila magre-recommenda kung dapat na bang kasuhan, disampahan na ng kaso yan. Sa korte sa Pilipinas, ha? Yan ang hiling ng mga Duterte sa korte sa Pilipinas, hindi sa ICC. Iba yung ICC, ha? Dalawa yan, kumikilos ng sabay. Nako, manalo man sila sa ICC, kumusta yung kaso sa Pilipinas, sa korte sa Pilipinas? Nako, laki-laking problema ito, ka-coffee. Tingnan nyo yung ginawa ninyo. Kakamaisog rally ninyo. Bumalik sa inyo ang karma. Gusto nyo mapatalsik si PBBM? Mukhang kayo yung mapapatalsik dyan. Kalabanin nyo ang presidente. Nagpapatawa naman kayo dyan. Everything is at his disposal. Nagkaroon kayo ng ideya dyan. Weak ang presidente. Ayan, weak ang presidente. Kala nyo, weak. Tahimik. Hindi lahat ng tahimik, weak. Presidente yan. Sabihin na natin na tapat o hindi tapat ang ilang mga mambabata sa kanya, ang ilang mga opisyal, magmumukhang tapat at magiging tapat. Presidente yan eh. Kalabanin mo ba naman ang presidente, di ba? Kung nag-iisip ka ng mainam. Weak ha? It is the right of the people to be properly informed about crimes against humanity, and yes, locally we have already a law, Republic Act number 9851, that punishes crimes against international humanitarian law, genocide, and other related crimes against humanity. Hindi na kinakailangan pumunta ng ICC. Ang pinupunto ni Laila de Lima dito, may existing laws tayo, may mga batas tayo dito sa Pilipinas na pwedeng dito na sa Pilipinas papanagutin itong si Digong. Dalawa na lang yan. Kung kumikilos si ICC, kumikilos dito sa Pilipinas. Yan po ang sinasabi ng dating senador sa isang ginawang press conference sa Bungabong dyan po sa Oriental, Mindoro. Ayan, laking tuwa ni Laila de Lima ngayon. Tila makakaganti siya Makaka 1 point siya One of my recommendations when I attended the Quad Committee hearings in the House of Representatives is the filing of charges against persons of the highest responsibility, notably Duterte and their bloody drug war. Dagdag pa niya. Naalala ko ito. Kung sino yung most guilty dyan, definitely, di siya pwede maging state witness, di ba? Ikaw yung most guilty, hindi ka naman pwede maging state witness dyan. Yun ang sampahan nyo ng kaso. Total, yan din naman ang hamon ng mga Duterte. Sampahan nyo kami ng kaso, ayan na. Your wish is their command. Hiling nyo ng kaso, ayan na. At mukhang magkakatotoo ito, ha? May 3 taon pa si PBBM, hindi pwedeng makalagpas yan. Sige, unless, manalo kayo. Di ba? Kung sampahan kayo ng kaso, unless magagaling yung abogado nyo, makalusot kayo dyan. Di ba? Pero, hindi na yan. Hindi smooth battle ang mangyayari sa inyo dyan. Mabibigat ang kalaban ninyo. Gobyerno ang kalaban ninyo dyan. Good luck. Sinabi ni de Lima na ang domestic version ng Rome Statute ay naipasa bago pa man maging miyembro ng ICC ang Pilipinas nang pagtibayin nito ang statute noong 2011. So regardless, kahit maalis pa sa eksena itong ICC, don't worry dahil may existing laws tayo na magpipinalize dito kay Digong at sa kanya mga naging kasabwat sa tukhang. Biruin mo ba naman 30 mil na tsugi? Ano yun? Kalahati doon ng laban? Sabi ni Bato, collateral damage. Ewan ko sa inyo. Collateral damage ba yan? Nag-imbestiga ang ICC nang maramdaman nilang walang seryosong paglilitis sa krimen upang panagutin ang mga taong sangkot sa EJK na ginagawa ng gobyerno. Sabi po ni de Lima. Bakit naging EJK yan? Pag sinabi mong EJK, state-sponsored. Pinupondohan ng gobyerno para pagtsutugiin yung mga suspect. Suspect pa lang ha. Wala pang judgment yan ha. May pondo. May intervention ng gobyerno. Paano ang argument dyan? Paano mo nasabi?
Sabihin ng mga DDS, anong patunay mo na napondohan ng gobyerno yan para tsugiin? Maramihan tsugiin yung mga suspect. May ebidensya ka? Reward system. Nagsalita si Garma. May reward system na naganap. Tsugiin mo to may 20 mil ka. Tsugiin mo to may 1 million ka. Saan galing yung pera? Kay Garma? Tinanong si Garma Pinakiusapan daw siya, yung model sa Davao, i-implement dito sa Pilipinas. So, nag-isip ng model gayahin natin yung ginagawa natin sa Davao. Yan Hindi lang si Garma nagsalita, marami pa po mga opisyal. Umamin na may reward system, na nag-i-exist yung reward system na yan. Makatanggap ka ng salapi once na makatsugi ka dagang kanal. Di ba? Dagang kanal, ibig sabihin, suspect, maliliit ka coffee, maliliit na dealer, maliliit na runner ng ipinagbabawal na gamot. Maliliit lang. Paano yung malalaki? Anyari sa malalaki? Nasaan sila ngayon? Kadiner. Nasaan sila ngayon? Nagtatago. Yung mga dagang kanal, ayun. Ang pamilya na damay. Hindi yan state-sponsored. Wow. Ano yun? Saan galing yung reward system? Hindi ba sa pera ng confidential funds yan? O sa Pogo galing? Saan hinugot yun? I attempted to investigate when I was still in the Senate, but after 3 hearings, especially when I presented a vital witness in the person of Edgar Matubato, they stripped me of my chairmanship in the Senate Committee on Justice and Human Rights. Sabi po ni De Lima, wala siyang kakampi dyan. Actually, reality yan ng politics sa Pilipinas. Kung hindi ka matibay-tibay dyan, abay, aatras ka na lang dyan. Wala naman siyang kakampi dyan sa Senado Ilan siya? Risa Ontiveros, ilan lang sila dyan. In fairness kay Risa Ontiveros ngayon, kahit wala siyang kakampi, nakakapagpakulong Diba? Sinong kakampi niya dyan? Coco Pimentel? Pero nakakapagpakulong. Si Laila De Lima ng panahon, siguro, hindi kasing strong ni Risa Ontiveros. Wala, pag-initan din siya nakulong. Kalaban mo yung presidente. Di ba? Yan yung reality ng politics sa Pilipinas. Hindi na tayo magmamalinis. Yan yung realidad. Gusto mong baguhin yan? Yung reality na yan? Ayaw din natin yan But how do we change the government? Change the Constitution. Simpleng pagbabago Simpleng pag-amienda sa probisyon ng ating saligang batas. Gusto mo? Ayaw. Ayaw natin baguhin ang Constitution pero gusto natin ng pagbabago. 1987 pa yung Constitution. Simpleng economic provisions Huwag nang pag-usapan yung political provisions dyan. Doon muna tayo sa economic provisions. Kasi yun din naman ang gusto ng presidente natin Para mas mag-attract pa tayo ng mga investors, mapalago pa natin yung ating ekonomiya. We change some of the provisions in our Constitution. 1987 Constitution. Gusto ba natin? Ayaw. Nagkaroon ba ng attempts? Maraming beses. Ayaw ng tao. Pero gusto natin ng pagbabago. Di ba? Yun Pros and cons Kailangan natin balansehin yan. Kailangan mo rin mag-sacrifice. Hindi yun laging gusto mo ang matutupad. Kung gusto mo ng pagbabago, apektuhan ka dyan. Real talk to Real talk to ka, coffee. Marami sa atin. Hindi ko naman inaawa yung ayaw kasi opinion nyo yan Decision nyo yan, di ba? Ayaw yung baguhin yung konstitusyon. Pero kung gusto natin ng major change sa gobyerno, baguhin natin yung konstitusyon. Di ba? Baka napaparahon na. Hindi naman basta-basta babaguhin yan dahil gusto lang ng isang tao Pag-uusapan yan, pagdidebatehan yan. At ang majority ang mananalo dyan. Representatives Kaya ang mga mambabatas yan Ang mga mambabatas, representative ang tawag natin. Ibig sabihin, kinatawan. Sa distrito ninyo, binoto nyo yung inyong congressman, ang inyong representative, dahil siya ang kinatawan nyo. So dapat, kung ano yung opinion ng distrito na yan, yan dapat ang opinion ng inyong representative. Kaya nga kinatawan siya, hindi dapat yung opinion niya lang. Nagigets niyo yung punto ko dyan, ka-coffee? Sa pag-aaral ng governance, di ba? Tungkulin ng mga representatives, kaya nga representative yan Kaya importante din na dinidinig kayo dyan sa distrito ninyo. Inaalam kung ano yung opinion ng mga miyembro ng distrito nyo. At dapat yan yung magre-reflect doon sa inyong mga mambabatas. Kaya nga nyo, representatives nyo. Kaya nyo sila representative. Kung may pag-uusapan man, siya yung representative nyo dyan. Di ba? Pero,
usually hindi nagtutugma. Yung sinasabi ng representative nyo, ng congressman nyo, congresswoman ninyo, hindi tumutugma doon sa gusto ng nasa ground, ng tao mismo, kayo mismo, ng mga residente. So yun nga lang, that's the consequence. Diba? Pero dapat papanagutin na nagkasala. Yun naman yung basic principle dyan eh. Nagkasala ka, dapat ka managot sa batas. May batas tayong dapat sundin. Kasi kung wala tayong batas, wala na. Kanya-kanya na tayo. Labo-labo na tayo. Oh, gusto mo tong policy na to? Sige, ikaw na magpatupad yan. Policy nyo sa Davao, sige. Gawin natin sa Pilipinas. Kahit na against the law, tama ba yan? Dapat hindi. Diba, may order. Kaya tayo nagkakaroon ng order dahil meron tayong batas na sinusunod. And we have to abide. We have to follow. Pinagdebatehan yung batas na yan, bago naging batas yan, sundin natin. Hindi porket ginawa nyo sa Davao, gagawin nyo sa Pilipinas. Diba, hindi naman pwede yan. Diba? Posibleng effective yan sa inyong lugar, pero dito sa kabuuan o sa isang lugar, hindi effective. Diba? One size fits all, walang ganyan sa implementasyon. Oh. Pag-usapan yan, kung ano sasabihin ng mga kinatawan ng representative, hindi yun ang sundin, majority wins. Demokrasya tayo eh. Diba? O siya, sige, hintayin na lang tayo dito ka-coffee kung ano mangyayari dito. Ma-issue bang warrant of arrest yan kay Digong ngayong taon o January? Regardless, nagtapos ang taon na hindi favorable sa kanila, magsisimula ang taon ng 2025 and I think hindi rin magiging favorable sa kanila yan kung magkatotoo itong sinasabi ni Laila De Lima. At marami pa ka-coffee, yung mga rekomendasyon ng Quadcom, hindi pa nasusuri yan. O, marami-rami pa mga makakasuhan dyan. Kasi pag nagawa yan ng gobyerno, nakasuhan itong mga tao na to, ang laki ng message eh. Ang ganda ng message. Hindi porket ikaw yung pinakamataas, i-absuelto ka sa kaso. Mayroon kang immunity, hindi pwede. Kaya lesson learned dyan. Umayos kayo. Pera ng taong bayan ang usapin dyan. Huwag niyong waldasin. Kahit confidential fund pa yan, huwag niyong waldasin. O siya, sige. Baka may gusto po kayong i-share, may gusto po kayong ibahagi. Ayan, libre niyong ilagay yan dyan sa comment section. Hindi tayo nagdi-delete ng comment nyo. Negative, positive, lagay nyo dyan sa comment section, no? At baka di pa po kayo naka-like at di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang din ka-coffee. Wala naman pong bayad dyan. Yung mga nasa YouTube, pasuyo na lang. Baka di pa po kayo naka-subscribe. Libre din po yan. Click lang po yung subscribe dyan sa baba. At may bell button dyan. Click nyo na rin po para kayo updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Kita-kits ulit tayo bukas ka-coffee. Lunes, December 23. Ay, naku, malapit na ang Pasko. Merry Christmas in advance sa mga nagdiriwang po ng Kapaskuhan. And happy holidays naman sa mga hindi naniniwala o hindi po nagse-celebrate ng Pasko. Alright, sige, maraming salamat ka-coffee. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig at agkapitayan. And maraming salamat sa ating shirt ha, Hygeia Patera. Oy, thank you. Sa mga nasa California, handmade soap, gawa ng Hygeia Patera. Thank you. Ma'am Gina, sa iyong pa-shirt. Ang ganda. Collaborate for impact. Let's collaborate for impact. Maraming salamat po. Paalam po sa inyo, ka-coffee. Bye-bye.